ay binalot ko na muna yung yung pinto mo para pag umulan hindi siya mababasa agad. Tapos yung lock pala, ito pala siya. Ayan, yung ginawa. Double lock. Ayan. Itong isa. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Ganyan siya pag malawak pa lang ng likod nila. Ilang Tapos dito sa likod naman, ito yung isa, dalawa, ayan. So, apat dito. Tapos, ito na din yung likod, binalot ko na din muna. Para pag umulan. Ayan. Malapad talaga yung likod nila kumpara sa atin. Kasi yung sa atin, 2 metro lang. Ito parang 2.5 meter to. Mas malawak itong sa kanila. Ayan. So, ilagay muna namin dito yung bike. Okay na. Send ko na lang ito kay Irene yung Baka, ano ba? Hindi mo na. Yung... Ito pa pala isa. Yan. Okay. I-post lang naman. Okay. Balot na. At least pag umulan, hindi na siya mababasa yung pinto agad. Hello everyone! God be with us as always. So, ayun na guys. Finally, na-turn over na rin yung bahay ko sa La Jolla Subdivision, Montalban. And uuwi ako this year. Ililipat ko na lahat ng mga gamit at ipapagawa ko na siya. Ayan guys, bali yung harap na yan. Yung bakanting lote sa harap. Lagyan ko yan ng extension. Tapos lagyan ko siya ng terrace sa second floor. At ipapasira ko yung dingding sa harap para maluwag siya. At yung buong first floor, i-glass ko yung buong harap. Tapos ipag-grill ko siya. Tapos buong first floor, magiging grocery store ko sa pag-for-good ko. At saka magiging garahe na rin, double purpose siya. Pag may sasakyan na. At if ever na, halimbawa, magbakasyon sa probinsya, pupunta sa malayo, maipapasok mo yung sasakyan sa loob. Urong-urong na yung mga paninda, diba? Ayan. Yung harap na yan. So pag uwi ko, yan yung tutukan ko na paggawa ko bago ako makabalik ng Hong Kong ulit. Kasi kunting panahon na lang, bala ko na mag-for-good at saka magnegosyo na lang. And thanks God, after how many years? A long years. Guys, 2016 pa to guys. Hanggang 2025, finally na-turn over na rin. God is good at 2025. Thank you for being good to me this year. And dream come true. At ayan. Bali guys, di ba yung first floor ko magiging grocery store ko at saka grahe. At saka yung second floor, magiging sala ko at saka kitchen, ipapagawa ko. Tiles, pintura, lahat-lahat. At saka yung sa bintana, yung design niya, palagyan ko siya ng stone bricks para maganda. At saka lagyan ko ng pinto sa second floor, papunta sa terrace. Para pag gusto mo magpahangin-hangin, maganda kasi siya pag may terrace siya. Tapos palagyan ko ng third floor. Yung third floor, yun yung magiging kwarto, 3 kwarto. At saka palagyan ko siya ng rooftop sa taas para pag may mga picnic or gusto mo magpahangin, makapunta ka sa rooftop. At saka makalagay din ako doon ng mga halaman, mga gulay-gulay. Tanim ko siya sa paso. Yun yung purpose ng rooftop na gagawin ko siya sa pag-for good ko. So, ayun guys, ang plan ko ay mag-for good ako after 4 years. From now, saka ko ipagawa yung third floor para talagang matutukan ko siya pag nandyan ako. At saka maayos ko yung mga gamit kasi ang hirap magpagawa.
Kasi guys, sa totoo lang, ang hirap talaga paggawa ng bahay kapag hindi talaga ikaw mismo yung magtutok. Kasi naranasan ko na yan sa bahay ko sa Fairview. Wala kami, pinagawa ko sa contractor. Ang hirap, mga gamit, mag-asikaso lahat, sobrang dumi, ang hirap. This time, dito sa bahay ko sa La Julia, ako na talaga magpagawa. So, hintayin ko na lang after 4 years na mapagawa yung 3rd floor at saka tutukan ko talaga. Yun yung plan ko dito sa bahay ko sa La Julia, at saka syempre para mabudget ko yung yung gastos ba. Pag ikaw mismo talaga yung maghawak, alam na alam mo, at saka mamonitor mo lahat ng expenses. So, yun yung plan ko guys. Kaya sa pag-uwi ko, ngayong November ay ipapagawa ko lang muna yung 1st floor at saka 2nd floor. Kasi nga 2 weeks lang yung bakasyon ko, kaya madali lang. Kaya yun lang muna yung papagawa ko na kailangan matapos. 1st floor at saka 2nd floor. Tupalo na lang yung 3rd floor. Saka sa pagpurgod ko na. At saka lahat-lahat ng mga kailangan pang ayusin. Tupalo na sa pagpurgod ko. Kasi pag ang 3rd floor ay pinagawa mo ay kakain nyo ng mahabang time. In other words, matagal siyang gawin. Kaya 1st floor at saka 2nd floor lang muna yung kailangan na ipagawa kaagad bago ako bumalik dito sa Hong Kong. So, ayun lang guys. At ito naman yung extension sa likod guys. Malawak siya, malaki. Mayroon na rin siyang lababo para sa dirty kitchen. At ang plan ko dito sa likod ay gawin ko siyang mini farm. Pag for good ko, dito na ako magtatanim ng mga gulay. Lahat ng klase ng gulay, tatanim ko dito. Para hindi na ako bibili ng mga gulay, maka-free na ako. At saka maglalagay ko rin ako dito ng fish pan. Sa fish pan, tilapia yung ilalagay ko siya para makalibre na rin. At saka dito sa likod na ito, tatanim ako dito ng saging, mais, balunggay, kamote, ayan. Tapos yung ibang mga gulay-gulay, ilagay ko lang sa paso. Kasi malawak naman itong likod guys. Para lahat ng mga gulay, lahat ng mga kailangan makalibre na ako. Hindi ko na kailangan bumili. Dito na ako magtatanim siya. Ganun yung plan ko guys. Ayun, lahat ng klase ng gulay, itatanim ko dito sa likod. At saka lahat ng mga ginagamit pang luto, mga lamas, itatanim ko na rin. Para hindi ko na kailangang bumili. At saka papakinabangan itong likod. Kaya gagamitin ko ito na magiging mini farm ko sa pagpurgod ko. So, ganun guys. At ito naman yung breaker niya. Dito nila nilagay sa taas. At ito naman yung CR, mga pangyaw. Pa-tiles ko na lang yung taas. Padagdagan ko ng tiles pataas. At saka lagyan ng mga shield para sa mga gamit-gamit. Kaya konting ano na lang to, konting gawa na lang. Kasi gawa na rin naman siya.